searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Batiin nyo nga po yung katabi nyo. Kung ngayon nyo lang nakita, ay... Ayan, sige, batiin. Ayaw magbitayan muna sa Panginoon. Amen. Tayo po ay magsasaluna. Alam ko na meron lang tayong isang dahilan o rason kung bakit tayo nandito. Yun ay magburi sa ating Panginoon. Amen ba? Sa marami
magpupuri tayo sa pamamagitan ng awitan. Mamaya magpupuri tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos na buhay. Magbibigay tayo is a way of worship to our Lord. So there's a lot of reasons, but one thing stands out, yung magpuri ng sama-sama sa Panginoon. Amen po ba? Kalabitin mo yung katabi mo. Handa ka na bang magpuri? Yung mga ngiti na yan, mayroong mga pinagdadaanan yan, pero nandito yan para magpuri sa Panginoon. Amen? We will, sabi nga sa awitin, we will praise Him in the valley and we will praise Him in the mountain. Kung tayo man ay nasa lambak ng problema, tayo ay magpupuri. Amen? Kung tayo man ay nakakaranas ng maganda, we still choose to worship. Amen po. So tayo po ay manandali ang manalangin bago tayo mag-awitan. Hallelujah. Thank you, Lord, once again for your presence sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Salamat sa magandang umaga, Panginoon. Salamat sa pagkakataon muli na maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa magandang araw, Lord God. Salamat sa pamilya na meron kami. Sa maraming kadahilanan, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Tunay na uumapaw ang aming pasasalamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na palaging nakalaan para sa amin. Ang iyong habag, Panginoon, na palaging nakalaan sa bawat araw, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, amin pong inilalapit at itinataas ang aming mga puso sa iyo. Pakalinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God. Kung anumang karumihan na nakikita mo sa aming puso, Panginoon, pakalinisin nito ng iyong banal na dugo, O Panginoon. Hinihingi namin ito ng kapatawaran sa iyo, Lord God. At sa umagang ito, nais ka lamang namin maranasan, O Diyos, ang iyong malaya na pagkilos sa aming kalagitnaan ng aming inaasam, Panginoon. At tanggapin mo, Panginoon, ang mga pagpupuri na iaalay namin na ito sa umagang ito na bilang papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, Jesus Christ, our Savior, the lover of our soul, Jesus. We praise you, Lord God. Sa anumang sitwasyon na aming nararanasan, we choose to worship you this moment, O Lord. Makita mo ang bawat puso ng bawat isa, Lord God, na nagpupuri at magpupuri sa iyo sa oras na ito, Lord God. To you, Jesus, we lift up all the glory, all the honor, all the praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Bago po tayo umawi, yes, di ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Sabi po dito sa Psalms chapter 150 verse 1 to 6, purihin ang Panginoon, purihin niyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Verse 2, purihin niyo siya dahil sa kanyang dakilang mga ginagawa. Kumikilos po ang Diyos sa buhay natin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin niyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. Ang Diyos mo na pupurihin sa oras na ito ay makapangyarihan at walang kapantay. Ang kanyang kapangyarihan, kapatid. Verse 3, purihin niyo siya sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga alpa at lira. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tamborin at mga sayaw. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta. Verse 5. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na mga pompya. 6. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Check mo ang katabi mo, may buhay ba yan? Sabi dito in verse 6, ang lahat ng may buhay, purihin ninyo
ang Panginoon. Tayo po ay magpuri sama-sama sa ating Panginoon! Woo! Praise the Lord.
Ang puso ito ay patuloy na magpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord God. Ang buhay na ito ay nagsusumigaw ng pasasalamat sa iyo. Wala kaming ibang maibibigay sa iyo, Lord God, na hindi mo na ibigay sa amin, but worship and obedience to your word. Kaya, Panginoon, nandito kami sa oras na ito, Lord God. Patuloy na tataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Patuloy na pasasalamatan, Panginoon, ang iyong dakilang ginawa para sa amin. Sa iyong pag-ibig, Lord God. Patuloy na ang puso ito ay magsasabi ng salamat, Panginoon. Kapatid, ba din mo sabihin, salamat, Panginoon? Salamat, Panginoon. Kundi tayo sa iyong habag, Panginoon. Kundi tayo sa iyong biyaya, hindi kami makakatayo, Lord God, ngayon at nakakapag-alay ng papuri sa iyo. Kaya patuloy namin dalangin, Lord Jesus, makita mo sa puso ng bawat isa yung puso na nagpapasalamat ng tunay sa iyong dakilang pag-ibig, Lord God. Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang kung ano man, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo ang binigay mo sa amin. But Lord, there is nothing that we can offer, Lord God, but a heart that is full of gratitude in you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide. Can we just lift up our hands to the Lord? Hallelujah, Jesus. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a
Sing, all the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth, and all the earth will shout glory, Lord. These bones will sing. Even sa hininga namin, Panginoon, na aming hinihinga ito ay galing sa iyo, Lord God. Kaya ibabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa aming Diyos na dakila, ang Diyos na buhay. We glorify and we exalt the Lord Jesus. Thank you once again for the liberty, Lord God. Thank you. Thank you, God. We praise you. We give thanks and we give the highest glory to your name alone, Jesus. And everybody say, Amen! Hallelujah! Sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Hallelujah! So muli, isa pong pinagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating pong Panginoon na tayo po ay muli niyang idinako dito po sa kanyang bahay, panambahan, para tayo ay patuloy na magpuri, sumamba sa Kanya, tumanggap ng Kanyang mga buhay na salita upang patuloy na lumakas, tumatag ang ating pong pananampalataya, at ito ang magiging gabay po natin sa ating pong patuloy na paglalakbay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sa umagang ito, tatanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? Noong nakaraang linggo ay atin pong pinag-aralan yung tinatawag na season and cycles.
na kung saan napakahalaga sa ating pong mga buhay na maunawaan po natin yung bawat season na dumarating sa ating pong mga buhay, na kung saan sa bawat season na yan ay meron pong kaakibat na pangako ang ating pong Panginoon. Basta alam lamang natin kung paano natin haharapin, hahakbangan, lalakaran ang bawat season ng buhay na meron po tayo. At sa bawat season na yan, pag ang inalaw po natin na magiging kasama po natin sa ating pong paglalakbay sa bawat season ng buhay na meron po tayo ay ang ating pong Panginoon, na siyang may tangan-tangan ng simula, gitna at dulo ng ating pong mga buhay. Dahil maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Tunay nga na hindi tayo magiging talunan, kundi tayo po ay magiging mga mananagumpay. Amen? Bilang pagpapatuloy, nais ko pong ibahagi sa inyo yung salita ng Diyos sa umagang ito, kung saan alam ko po na may mga panahon sa ating mga buhay na tayo po ay dumarating sa tinatawag na crossroads ng buhay po natin. Parang ganito po yan. Pag ikaw ay binabagtas mo ang kalsada na yan, at pag ikaw ay dumating doon sa 7-Eleven, ano ang gagawin mo? Dire-diretso ka ba? Dahil meron pong tinatawag na crossroads doon, pwede kang dumiretso, pwede kang kumanan, pwede kang kumaliwa, o kaya naman pwede kang bumalik. No? So, may mga panahon sa buhay po natin na tayo po ay nakakaranas at dumarating sa punto ng ating pong mga buhay yung ganoong kalalagayan. That we are in our crossroads. At doon sa sitwasyon na yon ng buhay po natin, in a season like that, ang pinakamahirap ay kung ano yung mga tamang desisyon na ating gagawin. Amen? Kung tayo ba ay didiretso, tayo ba ay babalik, tayo ba ay kakanan, tayo ba ay kakaliwa. Pag hindi po natin natumpok yung tamang desisyon na ating pong gagawin para malakaran po natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay, yung crossroad na yan, even though very exciting season in our life, ang pinakamahirap po dyan, a crossroads in our life, it can destroy us or it can build us up. Pwedeng yan ay sumira sa atin, o kaya naman yan ang makakatulong para tayo po ay umangat, tayo po ay tumatak at tumibay at patuloy nating malakaran ang dakilang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. In Jeremiah chapter 6 verse 16. Ang sabi po ng salita ng Diyos in Jeremiah chapter 6 verse 16. The Lord said to His disciple or to His people, stand at the crossroads and look, ask for the ancient path and where the best road is. Walk in it and you will live in peace. But they said, no, we will not. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan kong, which way should I go? Anong daan ang nararapat na aking tatahakin? Marami sa atin, anumang estado ng buhay, meron po tayo. May mga panahon na hindi natin alam kung anong klaseng daan o kung anong klaseng buhay ang ating tatahakin sa ating pong mga buhay. Dahil may mga panahon na naguguluhan tayo. May mga panahon na masyado tayong nai-influensyahan ng mga nakapaligid sa atin. O dili naman, tayo ay masyadong na-influensyahan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. O yung mga balita na ating pong napapakinggan. That's why we came to a point in our life
na tinatanong natin, anong klaseng daan o anong klaseng buhay ang nararapat na aking lalakaran at tamang daan na aking lalakaran. Alam niyo po, maraming mga tao na hanggang ngayon hindi nila alam yung tamang daan na dapat nilang lakaran. Maraming mga tao na hindi nila alam kung saan sila patungo o anong klaseng buhay ang kanilang makakamit sa hinaharap. As a believers, as a followers of Jesus, and we know exactly the promises of God and the words of God in our lives, dapat ngayon pa lamang ay alam na natin kung anong klaseng buhay dapat ang ating tinatahak. Kasi pag natahak natin ang tamang buhay, ang tamang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, yung dakilang plano ng Diyos sa buhay po natin, sigurado. Gaya ng sinabi po ng salita ng Diyos, Jeremiah chapter 6 verse 16, and surely you will live in peace. Ano raw ang mararanasan natin? Tayo ay mamumuhay na merong kapayapaan. Alam niyo kapatid, anumang blessing, anumang bagay na meron po tayo sa buhay, dapat hindi nagpukus yan ng pagkatakot, ng pagkalungkot, o ng anumang kawalan ng kapayapaan. Dahil ang pagpapala ng Diyos at anumang bagay na meron po tayo na galing sa ating Panginoon ay laging may kalakip na kapayapaan. Hindi po yan pabigat. Hindi po yan pahirap. Amen? So, mauunawaan lamang natin ang mga bagay na ito if we walk in a right path. Amen? Pero ano yung mga dapat natin gawin upang patuloy natin malakaran yung tamang daan, hindi yung dating daan. Okay? Yung tunay na daan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin, yung daan na inilaan ng Diyos sa atin ay makipot. Kokonti ang gustong lumakad doon. Amen? Pero alam nyo ba na bagamat makipot ang daan na inihanda ng Diyos sa atin na kailangan natin lakaran, kahit kokonti ang gustong lumakad doon sa daan na yon, meron namang pangako ang ating pong Panginoon. Ano po yun? Buhay na kaayaya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Amen? So, ano ba yung crossroad? A crossroad is a place and time to make a decision. Okay? Tayo mga driver, ano, pag nasa intersection tayo, at merong traffic light at stop. Di ba? So, may mga time na habang nakahinto po tayo, nag-iisip tayo kung ano yung tamang desisyon na gagawin natin. Okay? So, napakahalaga po yan. Crossroads is very important in our life. Para doon, masusubok upang tayo ay makapagdesisyon ng tama. Sabihin mo sa katabi, kapatid, para ikaw ay makapagdesisyon ng tama. Because every decision that we are going to make, no, may dalawang bagay at magiging resulta lamang nito. Pwede niyan ay makakabuti sa iyo, o yan ay makakasira sa iyo. Amen? Kaya nga, every time we make a decision, we make it sure na ito ay kalooban ng Diyos. Para yung desisyon na iyong gagawin sa buhay, hindi mo ikakapahamak. Bagkus ito ay makakabuti sa iyo, pati sa iyong kinabukasan at sa iyong hinaharap. Alam naman natin, no? Ang buhay na meron tayo ngayon ay bunga ng desisyon na ating ginawa
10 years ago, 5 years ago, o 1 year ago. No, yung buhay na meron tayo. Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang tao na nakapaligid sa iyo. Kasi yung buhay na meron tayo ngayon, yung kalalagayan na meron tayo ngayon, yan ay bunga ng desisyon na iyong ginawa. Kasi walang pwedeng at walang ibang tao na pwedeng magdesisyon para sa buhay mo. Kasi pag hinayaan mo na yung ibang tao ang magdidesisyon sa buhay mo, mapapahamak ka. Hindi na puuso that we allow other people to make a decision for our lives. Dahil mas mainam na ikaw mismo ang gumagawa ng desisyon sa iyong buhay. Para pagdating man ng panahon, wala kang sisisihin. Amen? Kasi si nanay, kaya ko pang mag-asawa. Si nanay, mag-asawa ka na. Malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Okay naman, anak, mag-asawa ka, gusto ko nang magkapo. Kaya tingnan nyo, maraming mga mag-asawa. Hindi nila ma-enjoy yung buhay nila kasi hindi pa yung tamang panahon para sila mag-asawa. Minsan, hindi rin yung tamang tao na kailangan nilang makasama sa buhay dahil ipinilit lang ng ibang tao at ibang tao ang nagdesisyon para sa kanila. Amen? So crossroad is a place and a time to make a decision. A place if we go straight or if we go left or we go right or we go back. Naalala ko yung time na ang mga Israelita ay inalis ng Panginoon sa lugar ng Ehipto. At sila ay pinangunahan ni Moses na naglakbay. At habang sila'y naglalakbay, biglang nagbago ang isipan ni Pero. Kasi bakit niya hinayaan na itong mga Israelita na alipin niya for many years, ay bigla niyang pinalaya at umalis sa kanyang lugar at wala na siyang magiging mga alipin. So nagbago ang kanyang isip, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na habulin itong mga Israelita sa pangunguna po ni Moses. Pero itong mga Israelita ay dumating sa isang tinatawag na crossroads ng kanilang buhay. Sila ay dumating sa tinatawag na dagat na pula. At habang sila nandoon, nagtataka sila, paano namin tatawirin itong napakalalim at napakalawak na dagat? Tapos, naririnig nila yung mga yapak ng mga kabayo ng mga sundalong Ehipto. So grabe yung takot nila. Pero kailangan nilang magdesisyon. Kasi pwede silang mapahamak dahil malapit na silang abutan ng mga sundalo ng Paraon. Pero alam niyo po, nandun yung takot na meron itong mga Israelita. Pero ang napakaganda, meron isang tao na nanguna sa kanila. Itong si Moses. At itong si Moses na yun, sigurado, meron din konting takot sa kanyang puso. Dahil malapit na itong mga sundalo ni Haring Paraon. At sigurado, pag sila inabutan, either patayin sila o kaya kukunin ulit sila at ibabalik sila sa Ehipto. At magiging alipin ulit sila. Ang problema, pag tingin nila sa harapan nila, dagat na pula. Sigurado, baka yung iba sa kanila hindi marunong lumungoy. Kasi sa tanang buhay nila, puro disyerto yung kanilang nakikita. Pag naligo sila, wala man lang dagat silang pinaliliguan. At ang problema pa, malalim yung dagat. So, they need to make a decision. Pero alam nyo ba, before they made a decision,
Merong isang bagay na ginawa itong si Moses na pwedeng makatulong sa ating pong mga buhay every time we are in our crossroads also. That before we make a decision, we need to understand first what Moses did during the time before God made a miracle in their lives. Ano po yung ginawa ni Moses? Sinabi niya ba sa kanyang mga lalaki, sige, lamoy kayo? Hindi. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay tumingala sa langit at siya'y nanalangin sa Diyos. At nung ginawa niya ang bagay na iyon, ang Diyos ay nangusap sa kanya at itinuro kung ano ang dapat niya gawin. Listen, church. Before we make a major decision in our life, the first thing that we need to do is to pray. Amen? Dahil darating tayo sa punto ng ating pong mga buhay na pag tinignan mo sa iyong kanan, medyo delikado. Pag tinignan mo sa iyong kaliwa, lalong delikado. At pag tinignan mo naman sa iyong harapan, hindi ka sigurado. At pag ikaw ay tumingin sa iyong likod, panganib. Pero merong isang lugar na napakalawak at walang hadlang pag ikaw ay tumingin sa taas. Dahil sa taas, laging merong daan. Amen? Walang sakabal. Kaya yun ang ginawa ni Moses. Nung siya'y nanalangin, nangusap ang Diyos, itinuro ng Diyos ang kanyang dapat gawin. Ano ang itinuro ng Diyos? Iunat mo ang iyong kamay at ituro mo ang iyong tungkod sa dagat na pula. Amen? Hindi lamang tayo basta mananalangin, but we need also to be sensitive to the leading and to the voice of God in our lives. Kailangan malinaw. Maging sensitibo tayo na marinig natin yung tinig ng Diyos. Hindi man rekta maririnig natin, kundi merong gagamitin ng Diyos na ibang tao para marinig natin yung instruction ng Diyos sa ating mga buhay. Maging sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos ng Biblia, minsan doon nangungusap ang Diyos at ililid ng Diyos ang bawat isa sa atin. Because every decision that we are going to make, it can lead us to victory or to destruction. Alam po natin yan. Maliwanag po sa atin yan. So, in our crossroads, prayer is very important. Sabi mo sa katabi, kapatid. In our crossroads, prayer is very important. One unknown author says, normalize praying before deciding. Ulitin ko, normalize praying before deciding. Dapat sa buhay mo raw maging normal ang pananalangin bago ka magdesisyon. Huwag yung basta naisip mo, gagawin mo kaagad. Kaya kadalasan napapahamak tayo. Hindi yung, ito yung sinabi ng iba, gagawin mo kaagad. O kaya naman, ito yung ginagawa ng mas marami, yun ang gagawin mo. Trending pastor eh. Hindi lahat ng ginagawa ng mas nakakarami ay mabuti.
Kaya nga, before we make a decision, normalize our prayer first. Kailangan dumating tayo sa tinatawag na soaking time in our life. Kailangan magbabad tayo sa prayer. Mag-spend tayo sa pananalangin. Kasi doon lamang, tawag nang na-strengthen, na-develop yung inner man natin, at pati yung kaluluwa natin at yung espiritu natin lumalakas at tumitibay. Every time we soak in prayer. Sino dito yung nananalangin? Para sa kalat tayo nananalangin pagkakain na tayo. Dapat meron tayong quality time with God. Never kang gumawa ng isang hakbang na hindi mo ito niluto sa nanalangin. Ulitin ko. Wag na wag kang gagawa ng major decision in your life, in your family, in your business, or to your children, o saan man, even in your business, even in your works, na hindi mo niluto sa nanalangin. Walang matatalo sa taong laging nananalangin sa Diyos. Before we make a decision, we need to pray, 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 and pray. Okay? Hindi lamang isang beses. Hindi lamang isang beses mong ipapanalangin yan. Kundi, manalangin ka ng manalangin, lutuin mo sa panalangin. It doesn't matter kung it takes weeks, it takes months. It doesn't matter, basta importante, every time you make a major decision in your life, sigurado yan ay ikakabuti mo. Ano mapapala natin? Kung isang beses ka lang nanalangin at nag-desisyon ka kagad, at kinapahamak naman natin, mas mainam pa na di baling maghintay ako ng linggo, ng ilang linggo, ilang buwan, o maging isang taon, basta yun ang tama. Yun ang makakabuti sa akin. At makikita ko in the future yung bunga ng panalangin at desisyon na aking ginawa. Amen. Hallelujah. Alam ko na unawaan nyo ito kasi even in your life today, nakikita nyo na yung bunga. At nakikita nyo na rin kung ano yung magiging future nito. Amen? Kaya madali po nating maunawaan ito. It's only a reminder to each and every one of us. Merong sinabi si Winston Churchill, ang sabi niya po, the farther back you can look is the farther forward you are likely to see. Bakit niya nasabi ito? Kasi may mga panahon sa buhay po natin, pag tayo dumating na sa crossroads ng buhay po natin, hindi pwedeng dediretso ka kagad. Kailangan mo huminto. Amen? Para bagang sa Thailand kasi, uso doon yung sikat na public transport nila yung train. Pag narinig nila, toot, 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 at ibinaba na yung harang sa release ng tren dahil nandun ka sa crossroad na yon. Alam naman natin, napapanood natin sa mga videos sa YouTube, na yung matitigas ang ulo, kahit malayo pa yung tren at sinisikap na dumiretso, ano nangyayari, di ba? Saan sila? Nadidisgrasya sila. Pero alam niyo ba, mayroong tatlong words ang makikita mo pag ikaw ay nasa crossroad ng release ng tren. Ano po yun? Stop, look, and listen. Hindi lang basta tayo ay hito sa panahon na tayo ay nasa crossroads ng ating buhay, pero kailangan din natin mag-observe. Amen?
We need to open our eyes. And we need also to listen. At ito yung sinabi po ni Winston Churchill. The farther back you can look, the farther forward you are likely to see. Ibig sabihin, mas malayo ang nakikita at naabot ang iyong paningin pag ikaw ay huminto. O kaya naman medyo konting backward ka ng konti, mas malayo ang iyong makikita. Parang camera po yan. Pag nakatutok, iilan mo ka lamang ang iyong nakikita. Pero pag ikaw ay lumayo at naka-zoom out, diba? Lahat kayo nakikita. At mas malayo pa ang nararating at nakikita. Ganun din po sa buhay ko natin. No? Kaya mahalaga na wag po tayong basta magdidesisyon hanggat hindi natin nakikita yung kabuuan ng magiging tunay na kalalagayan natin pag tayo ay nagdesisyon. Parang ganito po yan. Pag dinesisyonan ko ito, ano ang magiging resulta nito? Ano ang magiging buhay ko pag ito ay dinesisyonan ko na? Diba? Kasi pag nag-aapura ka, wala ka ng panahon to analyze things. Amen? Wala na ka ng panahon para iisipin mo yung mga bagay na ano kaya epekto nito? Ano kaya magiging bunga nito? Ano kaya ang magiging resulta nito sa buhay ko? Wala ka na kasi nagmamadali ka eh. Pero pag ikaw ay natutong huminto, i-analyze ang lahat ng sitwasyon, ipagkatiwala sa Diyos, iluto mo sa panalangin, at marunong kang makinig at sensitibang yung pandinig sa ating Panginoon, at pag itinuro ng Diyos ang lahat ng bagay, makikita mo ito yun. At pag nakita mo yung kabuuan na ikakapahamak mo after 1 week o 1 month o 1 year, bakit mo didesisyonan? Amen? Pero pag ipinakita naman ng Diyos na after 1 week, after 1 month, after 1 year, after few years, ay makakabuti sa iyo at magiging matagumpay ka, sigurado, yung desisyonan mo. So ano magiging guide po natin para hindi po tayo mahirapan sa ating pong pagdesisyon? Every time we are in our crossroads, ano yung magiging guide natin? Ano yung mga hawakan natin? Balikan po natin yung binasa nating teksto. Sabi ng ating pong Panginoon, the Lord said to His people, stand at the crossroads and look. Okay? Hindi lamang basta tatayo ka doon, kundi look. And then, sumunod, ask for the ancient paths. Ibig sabihin, huwag nating baliwalain yung mga bagay na nangyari na. Those experiences, those wisdom na meron yung mga nauna sa atin. Kaya nga napakalaga, di ba? Pag merong elder sa iyong pamilya, pag merong mas matanda sa inyong pamilya, o sa iglesia, ano ang una mong ginagawa before you make a major decision? Kahit na ito ay pinag-pray mo na sa Panginoon, di ba humihingi ka ng payo? Kanino ka hihingi ng payo para siguradong ikaw ay hindi mapapahamak? Sa bata? Sa walang experience? Alam naman natin, in the history of Israel, sa mga naging hari, pag sila ay humingi ng payo, ng wisdom sa mga bata sa kalibel nila, napapahamak sila. That's why the Bible says, if you want guidance, go to the elders.
Kaya tayo mga anak, huwag tayo masyadong mapangmataas at mayabang. Sasabi, si nanay, ayaw ko makinig sa kanya. Si tatay, ayaw ko makinig sa kanya. Old fashion. Yung payo niya sigurado, hindi na ugma sa panahon namin. New generation na kami. Ano na ngayon ang tawag natin sa ngayon? Sa mga kabataan ngayon? Gen Alpha. Gen Z. Alpha yung mga bata. Okay. Kaya minsan maraming mga kabataan ngayon napapahamak. Kasi ninineglect na nila yung kanyang ipayo sa kanila ng mga matatanda. At ito ba napakahirap sa anin na nagpapayo at hinihinga ng payo. Lalapit, pastor, okay, tatay, nanay, pwede bang payuhan mo ko sa ganitong kalalagan? Pag pinayuhan mo, ayaw na masundin. Anong pakiramdam ng taong nagpayo? Masakit. Malungkot. Ito yung sinasabi ni Jesus. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito sa talatang ito. Sabi niya, the Lord said to the people, stand at the crossroads and look, ask for the ancient paths, and where the best road is, walk in it, and you will live in peace. Pero anong sagot nila? But he said, no, we will not. Kaya marami sa mga tao ng panahon ni Jeremiah na mahamak. They will not listen. Ayaw nilang gawin yung mga bagay na ginawa ng mga nauna sa kanila, ancient paths, ancient wisdom, ancient roads, na sa tingin naman nila ay tama, pero ayaw nilang gawin. Kaya ano nangyari? Napapahamak sila. Sa mga bata na nandito, makinig kayo sa inyong mga magulang. So we need to spend time in prayer para hindi po tayo nadadaya ng ating pong nakikita. Dito po sa aklat na ito, o sa talatang ito, merong ilang bagay na makikita po natin, lalong-lalo na sa mga tao na naglalakbay na hindi nila alam ang kanilang gagawin at hindi alam kung saan sila patungo. Unang hakbang na dapat po natin gawin, stop and reflect. Bago mo ibibigay ang susunod mong hakbang, kailangan huminta ko muna, i-analyze mo, i-reflect mo yung tunay mong kalalagayan. Because if we learn how to stop, we learn also how to observe. If we learn how to stop and observe, we will pay attention on it. Alam nyo, ang mga taong nagiging ng wisdom, hindi lamang yung nagsisik ng wisdom and they ask for wisdom, bagkos yung nagpipay attention. Sa isang mag-aaral, pag nagtuturo ang inyong guro, at hindi ka nagpipay attention, chismis ka ng chismis sa iyong katabi, meron ka bang matututunan? Wala. That's why you need to pay attention. Ganun din. Pag ikaw ay nasa crossroads, kailangan mag-pay attention ka. Hindi porket go na, naka-green na yung stoplight, ganun ka kagad, hindi. Dahan-dahan, titingin ka rin sa kanan, titingin ka sa baka biglang may gusto umabol. Iwas,
disgrasya, iwas kapahamakan. So learn to pay attention. Learn to observe. Pangalawa, seek wisdom. Why we need to seek wisdom? Because wisdom of the ages is much better than the knowledge of the moment. Alam niyo po, dahil sa mga bagong mga teknolohiya ngayon, sa YouTube, sa mga Facebook, lahat, ang daming mga bagong knowledge tayo nakukuha. Pero tandaan natin, if we continue to apply and go back to those old wisdom of the ages, is much, much better than the knowledge of the moment. Bakit? Kasi yung mga karanasan ng mga matatanda, subok na iyon. Amen? Yung karunungan ng mga matatanda na meron po sila, subok na po iyon. Kaya nga, meron po pangyayari sa Biblia na sabi gano'n, inalaw ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito upang maging warning sa bawat isa po sa atin. So, huwag natin i-neglect yung mga bagay na subok na ng ginagawa at naranasan ng mga nakuna po sa atin. Kasi naranasan na nila yon, hindi yung puro knowledge lang muna, pero iba yung naranasan. That's why it's so important not to walk alone in life. Ulitin ko. It's not good to walk alone in life. Hindi maganda na ikaw ay namumuhay na mag-isa. Kailangan mo lagi ng may kasama at meron kang katuwang. Especially sa ating pong paglalakbay, kailangan natin ng mga tao na mature, hindi immature. Amen? Kasi pag ang kasama mo sa iyong paglalakbay sa buhay ay immature, hindi ka lalago. Pero pag ang kasama mo mature people, marami kang matututunan. Kahit na matapa ka, tatayo ka. Kahit na nasasaktan ka, magpapatuloy ka pa rin. Because mature people are full of wisdom. Tingnan mo yung katabi mo na senior na, full of wisdom ba yan? O nag-aastang bata na? Amen? Nagbabalik sa pagkabata. Nagiging ulyanin na. So we need to seek wisdom from the old people because old people are wiser people. And lastly, ask wisdom from God. Hallelujah. Ask wisdom from God. James chapter 1 verse 5. Ano sabi po yan? If you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Pag ikaw ay nangangailangan ng karunungan, kanino ka hihingi? Sa Diyos. At sigurado ikaw ay kanyang bibigyan. Pangatlo, walk in obedience. Why we need to walk in obedience? Dahil sabi doon, if you consider the ancient path and you walk in it, you will live in peace. Kaya wag natin i-neglect, isang tabi
yung mga salita, pangako at aral ng Panginoon. Bagamat mahirap, pero kailangan natin. Anong gusto nyo? Parang mas madali ang buhay pero wala kang kapayapaan, pero meron kunting hirap, pero grabe yung kapayapaan. Marami na kasing tao ngayon, gusto nila lagi yung mabilisan, madalian, instant. Kaya tignan mo, pag puro instant noodles ka, instant food ka, hindi nakakabuti sa iyo yun. Nakakasira. Tumataas yung uric acid mo. Nasisira ang iyong kidney. Nagkakabato ka. Amen? Dahil mahilig ka sa instant. Puro madali. Eh, ang hirap kaya pag meron ka nararamdaman, wala kang kapayapaan. Amen? Pero pag wala kang nararamdaman, dahil sinusunod mo kung anong tama at anong maayos sa iyong buhay, mararanasan mo ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. So we need to walk in obedience so that we will live in peace. Pangapat, we will find rest. Kahit na nasa crossroad ka na yung buhay, kailangan mo pa rin makaranas ng tinatawag na kapahingahan. Alam mo ba sa hindi ko na nga alam ang aking gagawin dahil nagugulan ako. Pagod na pagod ako. Kapatid, kahit na sa tingin mo, hindi mo alam ang iyong gagawin dahil naguguluhan ka, hindi mo alam kung direksyon, anong direksyon ang iyong tatahakin dahil nasa crossroad ka ng iyong buhay. Kahit sa tingin mo, ikaw ay pagod na, pero pag ikaw ay huminto, nanahan sa presensya ng Diyos, and you start praying unto God, you will find rest. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ano sabi ni Jesus? Kayong lahat na napapagod na at nabibigatan, lumapit kayo kanino? Yung mga mayroong pangangailangan, kanino kayo lalapit? Kay Kupay. Yung mga may sakit, kanino kayo lalapit? Kay Albularyo. Sa mga naguguluhan, kanino kayo lalapit? Sabi ka na ni Jesus, come unto me, and I will give you rest. Binigyan tayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. Kaya kailangan alam natin kung sino yung lalapitan natin sa panahon that we are in our crossroads. Because if we seek God, if we come to Him, we will find rest. Psalms 23, verse 2 and 3. Sabi ganon ni Haring David, He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Tayo daw ay dinadala ng ating dakilang pastol sa isang tahimik na bakisan. Ibig sabihin sa isang bakisan na hindi maingay. Kasi pag ikaw ay nasa tubig at yung tubig ay masyadong maalon, kahit na itutok mo pa yung mukha mo, hindi mo makikita yung tunay mong kalagayan. Pero pag itinutok mo ang mukha mo sa isang payapang tubig o payapang bakisan, makikita mo magre-reflect yung tunay mong kalalagayan. Tama ba yan? Pag nakasimangot ka, makikita mo, ay, nako. Pag problemado ka, makikita mo. Pag ikaw ay namumuhay sa
Word of God is our mirror. Alam niyo ba, pag nakita natin yung tunay nating kalalagayan, then and only then, alam natin kung ano ilalapit natin sa Diyos. Mahirap lumapit sa Diyos na hindi mo alam ang tunay mong kalalagayan. Yung para bagang meron kang baril, pero ang baril mo ay disabo, sa bahala ka. Kasi wala kang pinupuntirya. Pero pag nakita mo yung tunay mong kalalagayan at walang ibang gagawa ng paraan para makita mo, mag-reflect sa iyo yung tunay mong kalalagayan kundi ang ating Panginoon. That's why Jesus says, He leads me in a quiet waters. Why we need rest? Bakit kailangan ng bawat isa ng kapahingahan? Merong isang sikat na author. Sabi niya, when we are tired, we are attacked by ideas we conquered long ago. Pag ang tao daw ay pagod, maraming mga bagay ang kanyang naiisip at pumapasok sa kanyang isipan. At ang mga bagay na ito ay mga bagay na iyon ang napagtagumpayan pa nung matagal na panahon. At dahil sa bagay na iyon, imbes na ikaw ay makakaranas ng kapahingahan, ay lalo kang mapapagod at magkikreate pa ng takot at pangamba sa iyong puso. And there are two benefits if we follow God's ancient paths. At dito po ako magtatapos. Pag sinunod daw natin yung panuntunan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, every time we are in our crossroads, number one, we will experience inner peace. Ano daw mararanasan natin? Inner peace. Kapayapaan sa ating pong puso, kapayapaan sa ating pong kaluluwa, kapayapaan sa ating pong espiritu. Isaiah chapter 55 verse 12. Anong sabi po niya? You will go out in joy and lead forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Not only we will experience inner peace, we will experience also divine guidance. At ito nga po yung main text po natin in Jeremiah chapter 6 verse 16. Stand at the crossroad and look as for the ancient paths, as where the good ways is, walk in it, and you will find rest for your soul. Anong lesson ang ating pong makukuha dito po sa ating pong pinag-aralan? Ito po yung lesson. The ancient paths may not be the easiest, but the surest. Ulitin ko. Yung panuntunan daw ng Diyos, bagamat sa tingin natin ay hindi madali, pero ito yung sigurado. Amen? Ha? Di ba sa atin, kung ano yung sa tingin natin ay napakahirap, pero yun yung napakainam sa atin. Kasi walang
magandang bagay na ikakabuti ng bawat isa na madali. Meron kang pagdadaraanan ng mga panahon at sitwasyon sa iyong buhay na mahirap. Gusto mo magpalaki ng iyong muscle. Amen? Pupunta ka sa gym. Paghawak mo ng dumbbell, medyo naramdaman mo yung bigat. Ay, sakit. Ay, ang bigat. Hindi ko kaya. Pero nag-i-expect ka na lalaki ang muscle mo. Kahit araw-araw ka pa pumunta sa gym, pero ayaw mong buhatin yung dumbbell, hindi lalaki yan. Amen? Kailangan mong dumaan muna sa isang mahirap na sitwasyon. Mababanat ang iyong laman, pero titibay naman ang iyong buto, at yung mga muscle mo naman ay lalaki at titigas. Sabi ni Mike Tyson, sino dito yung nakakilala kay Mike Tyson? Ito yung magaling na boksingero, pero nung kinalaman na niya si Holyfield, kinagat niya yung tenga ni Holyfield. Amen? Ha? Na-inlove siya sa tenga ni Holyfield, kinagat niya eh. Ano sabi ni Mike Tyson? You have to train your mind to be stronger than your feelings, or else you will lose your soul. Ulitin ko. You have to train your mind to be stronger, not your feelings. Kasi kung nakasentro ka sa iyong nararamdaman, sigurado ikaw ay matatalo. Pero pag ikinondisyon mo na ng maayos ang isipan mo, kasi naniniwala ba kayo that our battlefield is our mind? Pag napagtagumpayan mo na ito, na-conquer mo na ito, hindi ka matatalo. Pero kung nakataon ka sa feelings mo, hindi ka mananalo, magiging talunan ka. Bakit? Kasi alam ni Tyson yun eh. Dahil kahit na malakas siya, marami siyang pinatumbang boksingero, tinalong boksingero, pero siya ay nakakaramdam din ng masasakit at malalakas na suntok. Siyempre, nararamdaman niya yun, nasasaktan siya, pero kung nakatuon siya sa kanyang nararamdaman, nagpupuwid siya. Ay, ang sakit na, ayaw ko na. Ay, ang hirap doon, ayaw ko na. Amen? Pero hindi. We need to train our mind to be strong, not our feelings. Sabi mo sa katabi, kapatid. Your mind, not your feelings. Kaya maraming relasyon na nasisira dahil puro feelings. Amen? Wala nang malawak na pangunawa. Puro feelings. Nasaktan ako. Hindi mo ba alam yung sinabi mo? Nasaktan ako. Feelings. But we need to train our mind to be strong. Okay? Why we need to train our mind? Conclusion. When we are in our crossroads, it's better for us to stop, look, and reflect. Because if we learn how to stop, look, and reflect, then we will come to a point na sasabihin natin sa ating mga sarili, do I need to stay, leave, or go forward, or going to the left, or going to the right? If we start to look, stop, and reflect, it is a season and time to make a critical decision. And then, if we learn how to stop, look, and reflect, stop fighting with God, and stop following what you want, trust Him,
know that He is God, He knows what best for you. Ito, maganda. No? Tigilan mo na makipag-away sa Diyos. Tigilan mo na nakikipag-argue ka sa ating Panginoon. Tigilan mo na lagi mong tinatanong ang Diyos. O sinisisi ang Diyos. Because start to pray, continue to put your trust to Him, amen? Because He knows what the best for you. Okay? Psalms chapter 46 verse 10. Stop your fighting and know that I am God, exalted among the nations, exalted on earth. Sabi ni Jesus, stop your fighting and know that I am God. Amen? Exalted among the nation, exalted on earth. Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin sa ating po Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay sa Diyos. Narinig po natin ang Kanyang mensahe sa bawat isa po sa atin. Hindi man pare-parehas yung ating pong pagtanggap ng mensahe ng Diyos sa umaga nito. Yung iba, merong certain parts of their life na tumugma ang mensahe ng Diyos. Yung iba naman ay sa ibang parte ng kanilang buhay. Pero ang mahalaga, you heard the message of God this morning. Lahat po tayo, dumaon tayo sa crossroads ng ating pong buhay. Lahat po tayo ay dadaan at darating sa crossroads ng ating pong buhay. Na kailangan nating huminto, kailangan nating lawakan ang ating paningin, at kailangan nating i-analyze yung bawat sitwasyon, bawat pangyayari na meron po tayo sa ating buhay. And the best thing that we need to do is to pray. Pray and pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na aming pong napakinggan. Salamat po, Panginoon, dahil muli nag-usap ka sa bawat isa po sa amin. Kilala mo kami, O Diyos. Alam mo kung kami ay nasa crossroads na ng aming pong mga buhay. At kailangan namin gumawa ng major decision. Pero salamat, Panginoon, kung dati hindi namin alam ang aming pong gagawin. Kung dati kami ay natatakot to make a major decision in our lives. Pero salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito, binigyan mo kami ng ilang panuntunan upang sa amin pong pagdesisyon, nakakasigurado kami, hindi kami mapapahamak, bagkos kami po ay mapapabuti. Ama, narito ang iyong mga anak. Anumang klaseng crossroads ng buhay, meron po sila. Anumang sitwasyon, meron po sila sa crossroads ng kanilang buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pong pagsama. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pong biyaya. Dalangin ko po, Panginoon, ipadali mo ang kapayapaan, ang kagalakan sa kanilang pong mga buhay. At hindi lamang po yun, Panginoon, ituro mo kung anong daan ang dapat nilang lakarin. Anong klaseng buhay ang dapat nilang lakarin. Anong negosyo ang dapat nilang gawin, O Diyos. O sa mga nag-aaral, anong klaseng kurso ang dapat nilang kunin. Sa mga magulang na nandito, Ama, ituro mo rin sa kanila kung anong tamang hakbangin ang dapat nilang lakaran, ang dapat nilang gawin para patuloy nilang maalagaan
ang kanilang buong pamilya. Ama, salamat po Diyos na sa umagang ito, muli pinakita mo kung kaano mo kami kamahal. Dahil ayaw mo ng bawat isa sa amin ay mapahamak. Bagkos, Panginoon, makita namin ang tunay mong layunin at plano sa aming pong mga buhay. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, muli patuloy po namin pinagkakatiwala ang bawat kalalagayan at sitwasyon na meron po kami ngayon. At aming hinihingi, O Diyos, ang iyong gabay, ang iyong patnubay, at higit sa lahat, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala sa aming pong mga buhay. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Ama, sa oras din ito, lahat ng merong sakit at karamdaman, anumang parte ng kanilang katawan ang meron pong problema, Lord, amin pong idinideklara ang sinasabi ng iyong salita na sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinamo ni Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay iyong binigyan na ng lunas at kagalingan. Kaya sa oras na ito, God, amin idinideklara ang kagalingan sa anumang sakit at karamdaman na meron ng iyong mga anak in the name of Jesus. We command every sickness and diseases to go in Jesus' name. Oh, pain, we command you to go in the name of Jesus. And we release the healing power of God. At sa oras din ito po, Panginoon, kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos na nagpuprovide. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Ikaw ang aming El Shaddai, the God who is more than enough. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, lahat ng iyong mga anak na mayroong pangangailangan, anumang aspeto ng kanilang mga buhay, Lord, I pray, O God, open the windows of heaven and pour out your abundant provision, Lord, upon your people in Jesus' name. At sa oras din ito po, Padre ka, patuloy na pagpalain mo ang bawat pamilya na aming pong nararepresentahan. Pakaingatan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang kanilang buhay. At sa oras na ito po, Panginoon, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay na meron kami. Na tunay nga, O Diyos, ang buhay na ito ay pag-aari mo sa iyo lamang, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin, Lord, ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito pong aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.